Beautiful morning mga ka-NG! Miss A po muli. Hayaan niyo po akong samahan kayo ngayong almusal kasabay ng kwentuhang mapagkakakitaan. At syempre, dagdag kaalaman sa pinaplano mong negosyo. Lahat ng yan, ngayong umaga, dito lang sa Negosyo Goals. Ang gabay sa pagtupad ng inyong pangarap. Noong panahon ng pandemic, marami sa ating mga kababayan ang nag-shift ng business from traditional to non-traditional business o yung tinatawag na e-commerce. Tulad ko, sanay din kami noon sa traditional mode of selling hanggang unti-unti naming tinahak ang landas ng e-commerce. At ganoon din ang ating ka-NG na si Christine, kung saan ay mula sa mga tradisyonal na negosyo gaya ng mini grocery, salon, isdaan, at maging pagtatayo ng butika ay pinasok na rin niya. Hanggang napulsuhan niya ang e-commerce, tila natagpuan na niya ang kanyang calling sa buhay pagnenegosyo. Alamin natin ang kanyang kwento. Good morning mga ka-NG! Nandito tayo ngayon sa Kana Beauty Fulfillment Area, kung saan ituturo namin sa inyo kung paano namin ginagawa ang pag-fulfill ng orders nyo. Una, dito tayo sa ating receiving ng order area. Dito namin piniprint ang inyong mga orders papunta doon sa picking area, sa sorting area, sa quality control area, sa packing area, sa dispatching area, papunta sa kabahayan nyo. At sasagutin din namin ang mga ilang katanungan na inyong mga pinadala sa aming social media accounts. Yes, naging mahirap ang pag-shift namin from traditional to e-commerce. Kasi pag sa e-commerce, hindi mo nakikita yung customer mo. Unlike sa traditional, when you do the transaction, after niya magbayad, after mo ma-serve yung orders nila, tapos na yung transaction. With the e-commerce, ang haba pa ng proseso kasi kailangan mo pang i-please yung customers after they receive the orders. With e-commerce, kailangan mo aralin lahat ng mga sulok ng program nila. Kailangan mong aralin yung marketing strategies ng mga platforms. So from here, kung saan itong ating printing area, sila yung nagpe-print ng ating pick list at saka yung waybill. Sa waybill, nandito yung details ng buyer at kung ano yung orders niya. After sa picking area, naibigay na sa atin ng picker yung isang basket ng isang batch. So, isusort dito ng ating QC. Ito-check niya kung tama ba yung quantity ng per pick list na nakuha nila. Now, I suggest sa mga gustong mag-business ng e-commerce, hanapin nyo rin yung niche nyo na product para mas maengganyo kayong to grow your business in this platform. Nandito si Ate Janine para sa ating sorting area. So, dito, sinusort natin yung mga orders nyo per customer. So, ito yung mga pangalan. Nandito lahat ng details ng customer. Pag mascan na niya dyan, nakikita niya kung ano yung item at ilalagay niya po dito yung order para papunta na naman sa packing area.
virtual ito, online selling, kailangan pa rin talaga ng space. Para magkaroon ng structure ang inyong negosyo, kailangan talagang meron kayong display area, meron din sa mga bulk products para hindi kayo mahirapan at hindi magkamali yung mga pickers ninyo. Mula sa ating packers, so eto na yung parcels, tapos na nilang naipack at ready na ito na pipick upin ng ating mga logistics partner. Sa e-commerce, napakahalaga ng review. Dito natin nakikita yung pagka-epektibo ng produkto na binibenta natin at the same time, yung serbisyo ng seller. Dito sa e-commerce, di natin nakikita yung ating customer. So, kailangan within 10 minutes, dapat masagot natin agad yung kanilang mga concerns. Dapat maging active tayo sa pagsagot ng mga customers natin. Sa mga gustong pumasok sa e-commerce, sa lawak na oportunidad na maibibigay nito, marami na ring mga umasenso at mga nabigyan ng malaking kabuhayan dahil sa e-commerce. Ako si Christine Andaya, President ng Kana Beauty at mentor ng e-commerce industry. At ito ang aking negosyo goals. Welcome back mga ka-NG! Another success story na naman ang siguradong hatid ng mga kapartner natin sa Global Dominion. Good morning mga kapartner! Pwede ba naming malaman kung sino ang hashtag pwede pala story natin today? Yan. Good morning, Miss A. And yes, hindi lang kapartner ang meron tayo sa ating hashtag pwede pala story today, kundi kapartners. Yes, tama ka dyan, Ayan. Itong mga kasama ni Rod ay mga kapartners natin na magkapatid na parehas dealer ng Global Dominion. At parehas din sila na dito, mas marami pang natutunan sa pasikot-sikot sa negosyong pinasok nila. Oh, at mahigit isang dekada na nga nila itong kabuhayan. At pro na silang dalawa pagdating sa larangan ng pagbabuy and sell ng mga sasakyan. Kilalanin natin sila. Rod, ano ba ang hashtag pwede pala story natin dyan today? Mga kapartners, ang pwede pala story natin ngayon ay hindi lang basta successful story ng isang negosyante, kundi istorya rin ng isang healthy competition na na-create ng dalawang magkapatid. Nandito po tayo ngayon sa Bacoor, Cavite upang mas makilala si Mr. Mark Anthony Zablan, also known as Mr. Z. Good morning, Mark! So, pwede mo bang ikwento sa mga kapartners natin at ka-NG kung paano ka nagsimula sa pagbabuy and sell ng sasakyan? Good morning, Sir Rod. So, yun, nagsimula ako noon habang meron akong full-time job. Meron akong biniling cellphone, 1.5 Nokia C3 that time. So, nung binenta ko siya, nabenta ko siya ng 1.7, kumita ko ng 200. Eventually, naisip ko gamitin, ibenta yung cellphone hanggang sa after a year, nakaipon ako ng konti. Naisip kong bumili ng sasakyan. 50,000 bili ko noon. Unfortunately, nabaha. So, nung nabaha yung kotse ko, napakasakit dahil pinaghirapan mo yung 50,000 mo eh. Pero syempre, kailangan natin bumangon. Naisip ko siyang ibenta.
and then bumili ulit ako ng bago. Na-realize ko mas malaki pala yung kinikita sa pagbebenta ng kotse kaysa sa pagbebenta ng cellphone. Benta, 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 the rest is history. So ano yung mga bumps along the way na in-overcome mo para maging successful ng ganito yung negosyo? Dumating yung sa point na everything na may mangyari, tawag ka ng mekaniko. Dumating pa nga yung point na natutulog ako sa talyer eh. Kasi gusto ko matutunan yung negosyo hanggang sa nakuha ko yung skills na may konting tunog, alam ko na kung saan ang gagaling, alam ko na kung ano yung kailangan ayusin. Ano naman yung naging part ng Global Dominion sa success story mo, sir, at paano kanya natulungan para ma-achieve mo yung success na to? Sobrang laki yung part ng Global Dominion. So, nagkaroon ako ng buyer na interested i-process sa financing. So, ayun, hanggang sa first transaction, smooth, mabilis. So, naibigan ko na hanggang sa tuloy-tuloy na yun. Ever since nag-start ako ng financing with Global Dominion back 2018, hindi na ako umalis sa Global Dominion, hindi na ako nag-try sa iba. Siguro nandito na yung puso ko. So far, maganda naman yung nagiging flow ng business. Pati yung kapatid mo, sinama mo na sa opportunity na to. Sinasama ko siya sa pagbebenta ng cellphone, hanggang sa pagbebenta ng kotse. Kaya nag-decide ako na bigyan siya ng sariling mga kotse na binibenta. At the same time, decide kami na humiwalay na siya. So, walang competition. At dahil dyan, sir, sa pagmamahal mo sa kapatid mo, meron siyang video para sa'yo. Panoorin po natin. Kuya Mark, thank you sa lahat ng knowledge na nabigay mo sa akin. I wouldn't be here kung hindi mo ako tinuruan lahat. Sobrang wala akong masasabi. Sa lahat ng kapatid, ikaw ang pinakamalupit. Kasi never kang naging maramot sa amin. Never kang naging maramot i-share kung anong meron ka sa pamilya. Wala akong masabi bukod sa mahal na mahal kita. Tandaan mo, lagi lang ako nandito. Ano naman, sir, yung masasabi mong hashtag pwede pala story mo bilang kapartner ni Global Dominion? From someone na nagsimula sa pagbebenta ng cellphone na mayroong 1,500 na puhunan, eto na tayo ngayon, meron tayong nakapagpatayo tayo ng bahay, nakakatulong tayo sa community. At the same time, sa mga empleyado natin, nabibigyan natin sila ng magandang buhay. Ito po, buhay na patotoo. Mula simula hanggang ngayon, Global Dominion Financing. Ako si Mark Anthony Sablan ng Mr. C Car for Sale at ito ang aking hashtag Pwede Pala Story. Thank you, Rod. At syempre, thank you kay Mark and Raymond sa pag-share sa amin ng inyong inspiring stories. Patunay nga ang kwento nila Mark at Raymond na pwede palang hindi maging madamot sa knowledge kahit na alam mo na sa future ay magiging kakumpetensya mo ito. Ayan ang tinatawag na healthy competition na naging susi sa success ng negosyo nilang magkapatid. Kaya naman mga ka-NG, para sa marami pang kwento kung saan pwede ka talagang matuto, tumutok lang dito sa Negosyo Goals at sa Global Dominion kung saan Hashtag pwede pala! May paboritong prutas ba kayo, mga ka-NG? Nako sa akin, nangunguna na dyan mangga. At ang mga anak ko, mansanas, ubas. Pero balita ko, itong si Crizel ay may prutas na ibibida sa atin today. Dahil may isang okasyon na sineselebrate sa buong mundo. Curious ba kayo? Ako rin parang, ano nga ba to? Tara,
Alamin natin kay Crizel. Hello! Good morning! Guys, you know what? Yesterday was the International Eat an Apple Day. Like they say, an apple a day keeps a doctor away. That's why apples are my favorite snacks. Now today we're gonna learn more of this wonderful fruit with the help of Miss Daisy. Hi, Miss Daisy! Good morning! Hi, Crizel. Good morning, and good morning to all our viewers. Miss Daisy, why do they say an apple a day keeps a doctor away? Yes, Crizel, apple a day keeps a doctor away. So, yung apple kasi, widely consumed siya ng mga tao sa buong mundo, and then it has so many health benefits. Yung apple, when consumed daily, it provides us with essential vitamins and minerals. Wow. Yeah. So, do you know, Crizel, that apples are great energy boosters? Yep, I do know a little. Ayan. So, ano ba yung mga activities mo daily na kailangan natin ng energy? I usually sing, dance, and do splits, my favorite. Ayan. So, perfect, no? Kasi yung apples, it provides us with carbohydrates. Diba? Alam naman natin na ang carbohydrates gives us energy para ma-fuel natin yung mga daily activities natin, like yung mga nabanggit mo. And then lastly, Crizel, can you show us your teeth? Ayan. So, di ba? So, strong teeth. So, yung apples can help us then to have strong teeth because it has calcium and magnesium. Miss Daisy, there's different colors of apples. Which one's better for me? Right, Crizel. Apples has so many varieties. So, it varies per country. So, meron tayo yung mga, yun nga, yung mga red apples. And then, we have the green apples. But, yung nutrition content niya is the same din, yung mga health benefits na it can provide. But, ang importante kasi yung amount or yung portion ng pagkain ng apple. By the way, Crizel, how many apples can you eat in one day? I eat 4 to 5 slices of apples. Yeah, that's good, no? So, importante rin na when we eat apple, consume natin or wag natin tatanggalin yung balat ng apple kasi doon natin makikita yung pinaka high amount of nutrients. Wow, apples are really healthy. Can I eat them every day, like all day? Crizel, just like other food, ang apple should be consumed daily but in allowed serving portion only. So, ibang foods na nakikita natin sa food pyramid, dapat nako-consume natin siya daily, di ba? So, yung apple contains fructose din. So, yung fructose, it is the sugar found in fruits. So, kapag nag-consume tayo ng maraming apple in a day, magko-consume din tayo ng maraming sugars. Yung apples should not be consumed din na yung maraming portion. So, in a day, it is advisable na kakain tayo ng 1 small piece of apple. Ayan. So, what other fruits do you like ba, Crizel? Ooh, I like blueberries, banana, mangoes, rambutan, kiwi, and also others. Oh, that's perfect, no? So, marami tayong mga iba't ibang klase ng mga fruits na gustong kainin. And then, of course, other food items din para meron tayong mga variety in a day. Miss Daisy, is it still the same if I eat fruit salad and apple pie? Yes, Crizel, you can enjoy eating that once in a while. But eating that daily, kasi medyo hindi maganda dahil it contains too much amount of sugar. So, it is advisable that you eat fruits na fresh, like this one, and then pwede natin siya i-juice. And then, of course, dapat before natin siya kakainin, we should wash it thoroughly. Oh, okay. Oh, you know what, guys? I learned that supplements that has fruits and vegetables is good for kids like me. Supplements that have fruits in them helps boost our energy. Fruits like pomegranate, peach, kiwi, cherry, honeydew, raspberry, strawberry, blueberry, avocado, and apples! Yung mga nabanggit mong mga 10 fruits, Crizel, so iba-iba kasi yung mga functions niya and then iba-iba yung mga nabibigay niya ng mga vitamins and minerals sa atin. And then, it's not possible kasi na ma-consume natin lahat ng mga fruits na yon in a day. So, it is important na meron din tayong supplements na may mga natural fruit extracts. And then, of course, yung mga supplements na iti-take natin should be FDA approved.
We certainly learned a lot about apples today. It's yummy and healthy. Do you have a message for the kids and parents watching us today, Miss Daisy? Yes, Grizel. So, a message for our mga viewers. So, for kids, you can eat talaga healthily by consuming mga fruits and vegetables daily. So, syempre, yung other food items din, papasok din doon. So, for our parents naman, we should support our kids to eat healthily rin. So, makikita kasi nila yun sa bahay. So, kung ano yung mga kinoconsume din ng parents, di ba, ginagaya lang din ng mga kids. So, tapos yung mga pagkain na nakastore sa bahay, importante rin po na yung mga binibili natin is mga nutritious and healthy foods. Thank you for visiting us, Miss Daisy. And again, check out Purple Heart's social media on your screens. And that's it for our episode today. Join me again next week. I'm your host, Crizel, and this is Purple Hearts with Crizel. Bye! Hello there mga ka-MG! Welcome back! Sa bawat success ng negosyo, sigurado bunga yan ng blood, sweat, and tears. At hindi po bago sa akin ang kasabihan na yan dahil masasabi ko na dinanas ko po kasama ng aking Lux family ang iba't ibang uri ng hirap at sakripisyo sa pagninegosyo. Mula po sa aming humble beginnings ay saksi kayo sa paglago ng Lux family. Ayan ay dahil na rin sa walang sawa ninyong suporta sa amin. Kaya, hayaan niyo po akong ihatid sa inyo ang balita sa bagong endeavor namin sa Lux family, ang Lux Mix Manufacturing Company. Ito po ang sneak peek sa loob ng Lux Mix. Welcome to Lux Mix. This is the mixing area. Pasok tayo sa loob. Alam niyo, favorite ko to kasi dito makikita nyo ang ating heart-shaped machine. So ito, nasa loob nito yung ating mga raw mats, yung powder. After dito, doon naman siya dadalhin sa ating filling station. So dito naman sa area na to, ang ating filling station. Hi! So ito guys, nakikita ninyo, andito yung mga sachets natin na may laman. So dito nilalagyan ng laman, isa-isa yung mga sachets natin. So meron tayong machine dito. So this is our filling machine. And dito nakikita nyo na ang ating mga staff. At ongoing na ang pagpapak ng ating mga avocado beauty smoothie. Grabe guys, naaamoy ko na siya. Super bango ng ating beauty smoothie. So this is the packing area. Hello! Ayan. Pakita ninyo guys kung paano nila pinapak isa-isa yung ating mga avocado pouches. So yung bawat pouch natin ay may laman na 10 sachets. So isa-isa nilalagay sa ating sealing machine yung ating mga avocado pouch. So ito yung ating finished product. Selyado na po yan. At nitong September 8, isang mahalagang araw para sa atin dahil ito po ay ang araw na binuksan namin ang pintuan ng Lux Mix para sa ating close friends and supporters, kasama na syempre ang aming pamilya. Ito ang official ribbon cutting ceremony ng Lux Mix Manufacturing Company dito sa Valenzuela. Sinimulan namin ang araw na yon sa isang misa at blessing ng buong Lux Mix facility. Hindi rin nawala ang kaunting salo-salo para sa mga dumalo sa espesyal na araw na iyon. Layunin po ng Lux Mix Manufacturing Company na makapag-produce ng iba't ibang beauty and wellness products. At sa mga nais magsimula ng negosyo at sarili nilang brand, open po ang Lux Mix para tulungan kayo.
Gaya po ng mensahe ko noon, malayo na pero malayo pa. Lahat ng sakripisyo po ay unti-unti nang nagbubunga ng tagumpay at ito ay dahil sa lahat ng sumusuporta at naniniwala sa ating serbisyo at higit sa lahat sa gabay ng ating Panginoon. Kaya mga ka-NG, patuloy po tayong maging inspirasyon sa isa't isa na huwag sumuko sa mga pagsubok sa buhay o sa negosyo. Dahil sa huli ay aanihin din po natin ang tagumpay. Salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga mga ka-NG. Sana ay nag-enjoy kayo, na-inspire at natuto mula sa ating mga nakasama sa kwentuhan this morning. Until next Sunday, dito pa rin sa GTV. Muli, ito po si Miss A para sa Negosyo Goals, ang gabay sa pagtupad ng inyong pangarap. Negosyo Goals would like to thank Global Dominion Financing Incorporated, Purple Hearts, The Maker's Den Studio, Arke Customized Printing Services, Jasco by Juvie Monzaga, Kusina ni Gracia, Tirta Shores, Lechon de las Piñas, Jamazing Apparel, Zavis Deli, Centur's Parche Perfume Booth, our main events, Crave by Cara, Imprenta Republica Printing Services, Lux Lip, Lux Kids, Lux Skin, Lux Cosmetics, Lux Beauty and Wellness Group, Balay ng Itay Private Resort, MR2 Sports, The Illumina Advanced Aesthetics, Terrence Corner,